Tahimik ngunit abala ang loob ng isang pribadong ospital sa lungsod. Makintab ang sahig, malamig ang hangin, at bawat taong naglalakad ay may kanya-kanyang bitbit na pagod o pag-asa. Dahil dito, kilala si Doktora Ann Villarreal, isang batang doktora na hinahangaan hindi lang sa talino, kundi sa gandang tila hindi napapagod. Matalas ang isip niya sa operasyon, eksakto sa diagnosis, at palaging pinupuri ng mga kasamahan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may malamig na pader sa paligid ng kanyang pagkatao. Isang distansyang hindi basta-basta nilalapitan. Sa kabilang dulo ng ospital, pumasok si Ryan. Suot ang kupas na jacket ng isang delivery rider. May helmet sa isang kamay at paper bag ng gamot sa kabila. Sanay na siya sa ganitong eksena. Mahabang pila, mabilisang pirma, at mga matang minsang tumitingin lang sa kanya bilang tagahatid. Madalas siyang maghatid ng pagkain at gamot sa ospital na ito. Kaya kabisado na niya ang pasikot-sikot, pati ang mga taong tila hindi napapansin, ang mga tulad niya. Nag-cruise ang landas nila sa may nurse station. Simple lang ang tagpo. Iniabot ni Ryan ang delivery. Tiningnan ni Ann ang resibo. At saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Tahimik ang sandali, pero may kakaibang bigat. Si Ryan ay kalmado. Diretso ang tindig at may aura na hindi tugma sa simpleng suot niya. Si Ann naman ay mabilis magpirma, parang nagmamadali, at agad na ibinalik ang atensyon sa chart ng pasyente. Habang papalayo si Ann, napansin ni Ryan ang paraan ng pakikitungo nito sa mga tao sa paligid. Magalang sa kapwa doktora, maiksi ang sagot sa nurses, at halos hindi pinapansin ang mga utility at delivery staff. Walang sigaw, walang mura, pero ramdam ang linya na malinaw na naghihiwalay sa may titulo at sa ordinaryo. Hindi galit ang naramdaman ni Ryan, kundi isang tahimik na obserbasyon na matagal na niyang kilala. At doon nagsimula ang interes niya kay Ann. Hindi dahil sa ganda o propesyon nito, kundi dahil sa isang tanong na biglang umusbong sa isip niya. Paano kung wala akong helmet, wala akong motorsiklo, at wala akong label? Mamahalin kaya niya ako bilang tao? Ngumiti si Ryan sa sarili habang isinusuot ang helmet. Hindi niya alam kung saan hahantong ang lahat. Pero sigurado siya sa isang bagay. May susubukan siyang patunayan. At ang unang hakbang ay nagsimula na. Sa labas ng ospital, huminto si Ryan sa gilid ng kalsada at marahang hinubad ang helmet. Huminga siya ng malalim, parang may iniwang bigat sa loob ng gusali. Sa paningin ng lahat, isa lang siyang karaniwang delivery rider. May motorsiklo, may schedule, at may resibong kailangang pirmahan. Pero kapag nagsara na ang visor ng helmet, doon nagsisimula ang lihim na buhay na kakaunti lamang ang nakakaalam. Sa isang tahimik, ngunit marangyang opisina sa may pantalan, ibang Ryan ang makikita. Nakapolish na mesa, malalawak na bintana, at mga barkong nakahilera sa malayo. Lahat ay sakop ng R. Valdez Shipping Corporation, isang kumpanyang pag-aari niya. Bata pa siya nang mamana at palaguin ang negosyo. Ngunit hindi kailanman sumikat ang pangalan niya sa social circles. Mas pinili niya ang simpleng pamumuhay, layo sa spotlight, at katahimikan na bihira sa mundo ng yaman. May dahilan kung bakit niya piniling magsuot ng simpleng uniforme at magpanggap bilang delivery rider. Ilang beses na siyang nasaktan. Mga babaeng biglang naging malambing nang malaman ang laman ng bank account niya.
mga ngiting may kapalit, at mga pangakong nawawala kapag nawala ang luho. Doon niya napagtanto na ang tunay na pagsubok ay hindi kung sino ang lalapit, kundi kung sino ang mananatili kahit wala siyang maipakita. Kaya nagtakda siya ng sariling layunin. Hanapin ang babaeng mamahalin siya bilang Ryan, hindi bilang isang CEO, hindi bilang may-ari ng barko, kundi bilang isang ordinaryong lalaki. Isang babaeng hindi matitinag ng kawalan ng titulo o yaman, at hindi magbabago ang tingin kapag nakita ang simpleng anyo niya. Hindi siya nagmamadali. Ang mahalaga ay totoo. Sa unang tingin, akala niya si Anne ang kabaliktaran ng mga babaeng nakilala niya noon. Isang doktora, oo. May titulo at respeto. Pero inakala niyang ang talino ay may kaakibat na lalim ng puso. Subalit, may kung anong malamig sa paraan ng tingin nito. Isang distansyang hindi agad niya maipaliwanag. Gayunpaman, pinili pa rin niyang magtiwala sa sariling pagsusuri. Hindi niya alam na ang simpleng pagpapanggap niya ang mismong magiging salamin ng katotohanang ayaw nilang pareho noong una, lalo na si Anne. Hindi na iisang beses nag-cruise ang landas ni Anne at Ryan. Sa mga sumunod na araw, halos araw-araw nang may delivery si Ryan sa ospital. Minsan pagkain para sa isang pasyente, minsan ay gamot para sa emergency ward. Unti-unti, naging pamilyar ang presensya niya sa mga hallway na dati malamig at formal. May mga sandaling nagkakasalubong sila sa elevator o sa nurse's station. At kahit walang mahabang usapan, ramdam ang paulit-ulit na pagkikita. Sa bawat pagtatagpo, hindi nagbago ang kilos ni Ryan. Palagi siyang magalang. May po at opo, may ngiti kahit pagod, at may malasakit na hindi pilit. Minsan, inalok niya ng tulong ang isang matandang pasyente na hirap maglakad. Minsan naman, inabutan niya ng tubig ang isang nurse na halatang hindi pa kumakain. Lahat ng iyon ay napapansin ni Anne, kahit hindi niya inaamin sa sarili niya. Si Anne naman ay nananatiling civil, sumusunod sa propesyonal na asal. Walang bastos na salita, walang eskandalo, ngunit malinaw ang distansya. Maikli ang sagot niya, diretso sa trabaho ang usapan, at hindi kailanman nagtatanong pabalik. Para sa kanya, si Ryan ay bahagi lang ng paligid, isang taong nariyan para maghatid at umalis. Wala siyang nakikitang dahilan para palalimin pa ang anumang koneksyon. Hindi nagtagal, may mga bulungan nang kumalat. Yung delivery boy, parang may gusto kay Doc Anne. Ang lakas ng loob, no? Narinig mismo ni Anne ang ilang ganitong usapan sa pantry ng mga doktora. May halong biro at pangmamaliit ang tono. Parang imposibleng pagsamahin ang dalawang mundong magkaibang magkaiba. Sa halip na sawayin ng chismis, tahimik lang siyang ngumiti. Isang ngiting may halong pagsang-ayon. Doon unti-unting lumabas ang tunay na anyo ni Anne kapag kaharap ang mga tingin niyang nasa ibaba ng antas niya. Hindi siya diretsahang nanlait, pero ramdam ang hangganan na siya mismo ang naglatag. Ang respeto niya ay may kondisyon. Mas mataas ang titulo, mas mainit ang ngiti. Kay Ryan, sapat na raw ang pagiging maayos at propesyonal. At habang patuloy ang tahimik na panliligaw ni Ryan, walang pilit, walang yabang, unti-unti ring humihigpit ang pader ni Anne. Hindi niya alam na ang bawat malamig na tingin sa bawat distansyang inilalayo niya ay nagiging bahagi ng isang mas malaking pagsusulit. Isang pagsusulit na hindi tungkol sa pera o talino, kundi sa kung paano niya tinitingnan ang halaga ng isang tao. Isang hapon,
na hindi gaanong abala ang ospital, naghintay si Ryan sa may hardin sa gilid ng gusali. Isang lugar na bihirang puntahan ng mga taong laging nagmamadali. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng mga dahong hinahampas ng hangin ang maririnig. Alam niyang kung may tamang oras para magsalita, iyon na ang sandaling iyon. Hindi niya dinala ang kahit anong regalo. Walang bulaklak, walang engrandeng plano, tanging lakas lang ng loob. Nang dumaan si Anne matapos ang duty, maayos siyang tinawag ni Ryan. Walang kaba sa boses, pero ramdam ang bigat ng sasabihin. Direkta niyang inamin ang nararamdaman, na may paghanga siya, na gusto niya itong makilala ng mas personal, at nahanda siyang manligaw kung papayagan. Simple lang ang mga salita. Walang paligoy-ligoy. Walang pangako ng kung anumang marangya. Damdamin lang na totoo. Napahinto si Anne. Hindi siya nagulat dahil may umaamin sa kanya. Sanay na siya roon. Ang ikinagulat niya ay ang lakas ng loob ni Ryan. Isang delivery rider na humaharap sa isang doktora ng walang bahid ng pag-aalinlangan. Walang takot at walang pagmamakaawa. Para sa kanya, iyon ay hindi pangkaraniwan at hindi rin agad katanggap-tanggap. Mabilis na pumasok sa isip ni Anne ang mga tanong na may halong pagdududa. Anong may aalok niya? Ano ang magiging kinabukasan? Sa likod ng kanyang mahinahong mukha, naroon ang tahimik na pangmamaliit. Hindi lantaran, ngunit malinaw sa paraan ng tingin at sa bahagyang pagtaas ng kilay. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Ryan. Sa huli, malamig ang naging sagot ni Anne. Hindi siya tuluyang tumanggi, ngunit hindi rin nagbukas ng pinto. Sinabi niyang abala siya, na kailangan niyang unahin ang propesyon, at na hindi niya nakikita ang sarili niyang pumasok sa isang relasyon sa ngayon. Tumango si Ryan bilang pag-unawa, kahit ramdam niyang ang pagitan nila ay lalo pang lumayo. Hindi niya alam na ang sagot na iyon hindi totoo, hindi rin hindi. Ang magiging hudyat ng mas masakit na katotohanang unti-unti nang papalapit. Nang muling magtagpo sina Anne at Ryan sa may labi ng ospital, hindi na iyon pribadong pagkakataon. Maraming tao ang naroon, mga nurse na pauwi na mula sa duty, ilang pasyenteng nakaupo, at kapwa doktora ni Anne na nag-uusap sa gilid. Lumapit si Ryan upang magpaalam at magtanong kung maaari pa siyang manligaw. Pahinahon at may paggalang. Umaasang kahit konting linaw lang ang makuha. Ngunit sa pagkakataong iyon, parang napuno na si Anne. Marahil dahil sa mga chismis, marahil dahil sa pakiramdam niyang nasasaling ang imaheng matagal niyang binuo. Sa halip na ilihim ang usapan, tumaas ang tono ng boses niya, sapat para marinig ng mga taong nasa paligid. Humarap siya kay Ryan, malamig ang tingin, at walang pag-aalinlangang binitawan ang mga salitang matagal nang nakatago sa isip niya. Ryan, delivery boy ka lang. Doktora ako. Biglang tumahimik ang paligid. Parang huminto ang oras sa loob ng labi. Ramdam ni Ryan ang bigat ng mga matang nakatutok sa kanya. May gulat, may awa, at may halong panghuhusga. Ang mga salitang iyon ay parang sampal na hindi kailangang itaas ang kamay. Hindi lang siya tinanggihan. Binura ang pagkatao niya at ibinaba sa isang katawang tila wala ng ibang halaga. Saglit na yumuko si Ryan. Hindi dahil sa hiya, kundi para pigilan ang damdaming nagbabadyang pumutok. Masakit, oo. Sugatan ang loob niya. At ramdam niyang may nabasag sa paniniwalang unti-unti niyang binuo.
Ngunit sa halip na gumanti o magpaliwanag, pinili niyang manatiling kalmado. Tumango siya, huminga ng malalim, at hindi na nagsalita pa. Sa harap ng maraming tao, doon tuluyang binasted at binastos ni Anne si Ryan. Walang galit sa mukha niya. Tanging paninigurong malinaw ang hangganan na gusto niyang ipakita. Habang papalayo si Ryan, dala niya ang katahimikan ng isang lalaking nasaktan, ngunit hindi bumaba ang dangal. At sa likod niya, naiwan si Anne. Hindi niya alam na ang sandaling iyon ang magiging simula ng aral na babaliktad sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Matapos ang insidenteng iyon, tila biglang naglaho si Ryan sa loob ng ospital. Wala na ang pamilyar na motorsiklong humihinto sa may entrance. Wala na ang lalaking tahimik na naghihintay ng pirma. At wala na ang presensyong dati palaging nariyan kahit hindi hinihingi. Hindi na siya naghatid ng pagkain o gamot. Parang sinadya niyang burahin ang sarili mula sa lugar na minsang naging bahagi ng araw-araw niya. Sa una, hindi iyon pinansin ni Anne. Abala siya sa duty, sa mga pasyente, sa walang katapusang responsibilidad ng pagiging doktora. Ngunit may mga sandaling sa gitna ng pagmamadali, bigla niyang mapapansing may kulang. Wala na ang tahimik na, "Ingat po," tuwing magkakasalubong sila. Wala na ang matang marunong rumespeto, kahit malamig ang tinatanggap. May kung anong lungkot na sumusulpot, pero agad niya itong tinatabunan ng rason. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na tama lang ang ginawa niya, na inilagay lang niya si Ryan sa tamang lugar, na mas mabuting malinaw kaysa umasa. Para sa kanya, hindi niya kasalanan kung nasaktan ang damdamin ng isang taong hindi niya kailanman pinangakuan ng anuman. Ganito ang mundo. May hangganan, may antas, at may mga bagay na hindi dapat pinag-uugnay. Samantala, sa malayo sa ospital, ibang katahimikan ang hinarap ni Ryan. Iniwan niya ang uniforme ng delivery rider at muling sinuot ang damit ng lalaking sanay sa desisyon at responsibilidad. Sa opisina ng kanyang shipping company, sinalubong siya ng mga manager, kontrata, at numerong may bigat. Isang mundo na kanya. Isang mundong alam niyang ligtas, pero ngayon ay mas tahimik kaysa dati. Habang tanaw niya ang mga barkong unti-unting umaalis sa pantalan, malinaw sa isip ni Ryan ang isang bagay. Hindi lahat ng sugat ay kailangang ipagsigawan. May mga paglayong mas maingay kaysa anumang pagtatalo. Pinili niyang bumalik sa tunay niyang mundo. Hindi para magtago, kundi para maghilom. At sa prosesong iyon, hindi niya namalayang ang paglayo niya ang siyang unti-unting gumigising sa konsensyang matagal nang natutulog kay Anne. Ilang buwan nang lumipas at isang malaking medical conference ang gaganapin sa lungsod. Dito ay dadaluhan ng daan-daang doktora, researchers, at mga profesional sa larangan ng medisina. Si Anne bilang isa sa mga kilalang speaker ay abala sa paghahanda ng kanyang presentasyon, slides, datos, at mga detalye ng kanyang research. Sa isip niya, ito ay oportunidad para ipakita ang talino at kredibilidad niya. At walang puwang para sa mga alaala ng delivery boy na minsang nagpakita ng lakas ng loob. Habang nagsisimula na ang programa, inilapit ang spotlight sa mga sponsors. Sa entablado, may nakalatag na malaking backdrop. R. Valdez Shipping Corporation, proud sponsor of the 2026 Medical Innovation Conference. Napalingon si Anne sa paligid ng stage.
Hindi agad nakapansin ang lalaking papalapit. Ngunit nang lumabas ang susunod na speaker at ang pangalan ng CEO ay binanggit, tumigil siya sa pag-aayos ng microphone. Naka-formal suit si Ryan. Kumikinang sa ilalim ng liwanag ng stage. Hindi na delivery rider ang anyo niya, kundi isang lalaking may tiwala, may otoridad at may presensya na hindi basta-basta matatawaran. Ang mga matang dati nakatingin sa kanya na parang ordinaryong tao, ngayon ay puno ng respeto at paghanga. Maliban kay Ann, ang puso niya ay biglang bumilis at ang isip ay napuno ng alaala ng mga salitang minsang binitawan niya sa harap ng iba. Namumutla si Ann, hindi sa damdamin, kundi sa bigat ng katotohanan. Ang lalaking pinahiya niya, binastos at nilait sa simpleng paraan ay siya na pala ang may hawak ng kumpanya na sumusuporta sa conference na ito. Ang presensya niya ay nagbukas ng pintuan ng kahihiyan at muling pinag-isipan ni Ann lahat ng masasakit na sinabi niya noon. Ang bawat piro, bawat malamig na ngiti, at bawat pagtingin mula sa taas ng antas ay muling bumabalik sa isip niya. At ngayon ay malinaw na hindi na niya ito maitatago. Habang nakatayo si Ryan sa stage, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang dating delivery boy na tila wala sa mundo ni Ann ay ngayon ang lalaking may kapangyarihan. Hindi sa paraan ng pag-ahari, kundi sa paraan ng katotohanan. Ang eksenang iyon ay hindi lamang pagbubunyag ng kayamanan, kundi pagbabalik ng lahat ng tanong at pagkakamaling inisip ni Ann. Dito, malinaw na ang laro ay nagbago na at ang dating simpleng paghanga ay napalitan ng muling pagtatasa sa tunay na pagkatao. Pagkatapos ng conference, lumapit si Ann sa gilid ng venue kung saan kaunti lamang ang tao. Tahimik ang paligid at ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang na gagawin niya. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Ang damdamin niya ay halo-halo. Hiya, galit sa sarili, at ang kaunting kaba na hindi niya karaniwan. Ngunit alam niya na kailangan niyang harapin ang katotohanan, kahit mahirap. Sa harap ni Ryan, mahina at mahinahon niyang inamin ng lahat. Ryan, nagkamali ako. Hindi ko alam kung sino ka talaga. At ang ginawa ko noon, hindi tama. Patawarin mo ako. Ang boses niya ay may halong pagsisisi. Ngunit malinaw ang intensyon. Humihingi siya ng tawad sa lalaking minsang pinahiya niya sa harap ng iba. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, nag-aabang ng anumang reaksyon. Tumango si Ryan, pero hindi nagpakita ng galit. Kalmado at diretso ang kanyang pananalita. Ann, naintindihan ko ang sinabi mo, pero may isang bagay na kailangan mong malaman. Huminga siya ng malalim at tumitig sa mata ni Ann. Hindi upang hatulan, kundi upang ipakita ang isang katotohanan na matagal nang nakatago. Doon ka nagkamali. Napatigil si Ann. Ang linya ni Ryan ay hindi biro, hindi galit, at hindi rin pang-uwi ng awa. Ito ang bigat na hindi niya inaasahan. Isang paghahayag na hindi kayang ayusin ng simpleng paghingi ng tawad. Ang pagkakamali niya ay hindi lang sa salita, kundi sa kabuuan ng paghusga niya sa isang tao batay sa itsura at posisyon. Tahimik na umalis si Ryan mula sa eksenang iyon. Dala ang dignidad na hindi kailanman nasira. Si Ann naman, na natiling nakatayo, ramdam ang sugat sa puso at unti-unting nauunawaan na may aral na kailangang matutunan.
na ang tunay na pagkatao na sinasabi niya noon ay hindi nasusukat sa trabaho, sa anyo o sa antas ng lipunan. Ang bawat pangungusap na sinabi niya noon ay muling bumabalik. At sa wakas, handa na siyang tanggapin ang kahihinatnan ng kanyang sariling pagkakamali. Sa isang pribadong lugar pagkatapos ng conference, tumigil si Ryan at tahimik na tiningnan si Ann. Walang galit sa kanyang mga mata. May halong lungkot at kalmadong pagtanggap sa mga nangyari noon. Ann, simula niya, may kailangan kang malaman tungkol sa akin. Malalim ang hininga niya bago ipagpatuloy. Parang bawat salita ay may timbang na hindi mabibili ng anumang yaman. Ipinaliwanag niya ang lahat na ang pagiging delivery rider niya noon ay sadyang pagpapanggap. Hindi para manloko, hindi para manglamang, kundi para makita ang tunay na pagkatao ng mga taong nakapaligid sa kanya. Gusto kong malaman kung sino ang mamahalin ako bilang tao, hindi bilang titulo o pera. Paliwanag niya ng mahinahon. At sa'yo ko sinusubok dahil akala ko iba ka sa iba at kaya mo ring makita ang totoo. Tahimik na nakinig si Ann. Ramdam ang bawat salitang bumabagsak sa kanya. Hindi niya maikaila na sa bawat ngiti at biro niya noon, sa bawat distansya at malamig na panghusga, tila nasasala ang mga mata niya sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Napagtanto niyang bumagsak siya sa pagsusulit ng pagkatao. Hindi lahat ng may mataas na titulo, diploma o posisyon ay may puso. Minsan, ang labis na pride ay hadlang sa pagiging tao. Tumayo si Ryan. Maayos ang postura at tahimik ngunit matatag ang tinig. Ann, hindi ko pinagsisihan ang lahat ng nangyari. Pero sana matutunan mo ang aral na ito. Ang totoo, ang tao ay hindi nasusukat sa anyo o sa antas ng lipunan. Ang mga salitang iyon ay malinaw at walang halong panghihikayat. Isang aral na kailangang matutunan sa kabuuan ng puso. At sa huling sandali, iniwan niya si Ann. Hindi sa galit, kundi dala ang dignidad at katahimikan ng lalaking hindi kailanman niloko ang sarili. Si Ann, nanatili sa lugar. May pusong sugatan at may dalang matinding pagsisisi. Sa pagkakataong iyon, ramdam niya na hindi niya makakamtan ang sinadya niyang pagmamahal. Hindi dahil sa kakulangan ni Ryan, kundi dahil sa sarili niyang pagkukulang sa pagtingin sa tao. Isang aral na hindi malilimutan at hindi niya matutumbasan ng kahit anong yaman o titulo. Lumipas ang ilang buwan matapos ang conference at unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay sa ospital. Si Ann, bagamat patuloy sa pagiging abala, ay may kaunting pagbabago sa paraan ng pakikitungo sa mga tao. Mas nagiging mapagpakumbaba siya sa pasyente, sa mga kasamahan, at maging sa mga delivery staff o simpleng taong nakakasalubong niya. Ang dating malamig at distansyang tingin ay napapalitan ng mahinahon at maunawaing kilos. Si Ryan naman, bumalik sa kanyang buhay bilang CEO at may-ari ng shipping company. Hindi na niya kailangan na magkunwari o magpakita ng ibang anyo para sa pagmamahal. Natutunan niyang ang tamang tao ay mamahalin siya sa kung sino siya. Nakilala niya ang babaeng simple, may puso at totoong nagmamahal. At sa wakas ay nahanap niya ang babaeng iyon sa sariling mundo na hindi na kailangang itago ang kayamanan. Minsan, sa isang charity event na parehong dumalo, muling nag-cruise ang landas nila. Hindi na bilang delivery boy at doktora lamang, kundi bilang dalawang tao na may
kani-kaniyang karanasan at aral sa buhay. Nagpalitan sila ng maikling ngiti, may bahagyang alaala ng nakaraan. Ngunit malinaw na ang bawat isa ay nagpatuloy sa sariling landas. Hindi sila magkakatuluyan. Ngunit may respeto at pagkakaunawa sa isa't isa. Sa wakas, naiintindihan na ni Anne ang aral na matagal na niyang dapat matutunan. Ang mataas na titulo at katanyagan ay hindi garantiya ng tamang pagkatao. Samantalang si Ryan ay napatunayan na hindi lahat ng babae ay nauhulog sa pera o posisyon, at ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa simpleng pagtrato at puso ng tao.